Welcome to my YouTube channel. Tatalakayin natin ngayon ang hit na anime series, Tagalog Recap, na kung saan, ngayon mo lang mapapanood. Halina't samahan niyo ako. Sa ilalim ng kalangitan sa gabi, isang batang lalaki na nagngangalang Shaki ay nanunood ng isang shooting star na dumaan sa tabi ng dalawang makina, ang kanyang lolo na Demon King at ang kanyang kaibigan na si Michael. Sinabi ng Demon King kay Shaki na ang bituin ay isang dragon, habang sinabi ni Michael na isa itong kometa, na ikinatuwa ng Demon King. Pagkatapos ay sinabi niya kay Shaki na isang araw, dapat siyang umalis sa kanilang tahanan at makakita ng mga bagong lupain at magkaroon ng lahat ng uri ng mga kaibigan, na tinatawag silang pinakamahalagang bagay sa mundo. Ito ay dahil aalalayan kanila at kung iiyak kanila, dapat niya silang pahalagahan magpakailanman. Iniisip ni Shaki na ang tinutukoy niya ay si Michael, na nagsasabing ang mga makina ay hindi maaaring umiyak dahil wala silang mga puso, kung saan sinabi ng Demon King na lahat ay may puso kahit na sino sila. Nagtanong si Shaki kung ano ang nasa kalawakan, kung saan ang Demon King ay naglista ng maraming bagay kabilang ang mga bug, na labis na ikinatakot ng bata, at sa isang lugar sa labas ay naroon ang ina. Isang taong makapagbibigay ng mga hiling. Tinanong ni Michael ang bata kung ano ang hiling niya, na sinagot ni Shaki na magkaroon ng maraming kaibigan. Makalipas ang ilang taon, dumating ang isang batang babae na nagngangalang Rebecca at ang kanyang pusa Happy sa Granbell Kingdom upang gumawa ng mga video para sa kanilang Aunico channel. Nang sabihin sa kanila ng Nightbot na sila ang mga unang customer sa loob ng 100 taon, binubuksan ng iba pang mga makina ang lahat ng bagay sa kaharian at itinapon ng isang detalyadong pambungad, kahit na nakalimutan ni Rebecca na itala ito. Humihingi ang B-Cubers ng isang kaganapan upang i-film, kung saan iminumungkahi ng Butlerbot na pumunta sila sa isang paghahanap. Kalaunan ay nakaharap nila ang isang higanteng robot na pusa bilang bahagi ng paghahanap nang bigla itong bumagsak na may Shaki sa ibabaw nito. Nagulat si Rebecca at sinuntok ang bata nang sinimulan nitong sandutan ang katawan nito. Matapos matakot sa isang surot, nagulat siya nang makita niya si Happy at tinanong kung maaari niya itong kainin, na agad namang tinanggihan ni Happy. Matapos mag-isip ng kaunti, tinanong ni Shaki sina Rebecca at Happy na maging magkaibigan, dahil hindi pa siya nakatagpo ng ibang tao. Na naging sanhi ng pagkataranta ng dalawa at tumakbo pabalik sa parke, ngunit nalaman niyang sinundan niya sila. Ipinakilala sila ni Shaki sa lahat ng mga makina at ipinahayag na lahat sila ay mabuting magkaibigan. Ipinakilala ni na Rebecca at Happy ang kanilang mga sarili kay Shaki bago magsimulang ipagdiwang ng mga makina ang kanilang unang customer sa isang party. Tingid sa kanilang kaalaman, pinapanood sila ng Hunterbot bago pumunta sa Granbell Castle upang ipaalam sa Castellan ang tungkol sa kanilang mga bisita, na nagsasabing dumating na ang oras. Sa inn, ipinaliwanag ni Shaki kay Rebecca na inaayos niya ang catbot dahil nag-iinarte sila, at pagkatapos malaman kung saan sila nanggaling, sinabi niya sa kanya na gusto niyang umalis at makita ang mundo. Ngunit nanatili siya upang ayusin itaas ang mga makina. Sa sandaling nakatulog si Shaki at nabasag ang mesa, nagulat ang B-Cubers. Tinanong ni Rebecca kung maaari niyang magpagupit ng buhok si Shaki. Sinabi sa kanya ni Michael na dinala siya ng Demon King sa parke 10 taon na ang nakalilipas bilang kanyang apo. At inalagaan nila siya mula nang masira siya. Ang mga robot ay nag-aalok sa dalawa ng isang silid para sa gabi ngunit nagbabantang tumitig sa kanilang silid. Kinaumagahan, nagising si Shaki upang makitang maikli ang kanyang buhok at tumakbo upang hanapin si Michael, para lamang marinig ang sigaw ni Rebecca. Natagpuan niya sina Rebecca at Happy na nakatali sa mga stake. Hiniling ng una kay Shaki na kalasin ang mga ito. Ngunit inutusan siya ng Castellan na huwag, ipinagtanggol sila ni Shaki. Sinabing kaibigan niya sila at hindi masasamang tao. Ngunit sinabi ng Castellan na isang siglo na nilang hinihintay ang sandaling ito para sa isang taong may barko. Tinanggihan niya ang kahilingan ni Shaki at sinabing papatayin niya ito. Balak nilang patayin ang dalawa at gamitin ang kanilang barko para makatakas. Matapos maging mulat sa sarili mula sa isang virus, ginagawang hinahamak ng mga robot ang mga tao. Ipinaliwanag ni Castellan kay Shaki na sila ay inabandona ng mga tao sa loob ng 1 siglo, kaya ang kanilang layunin na makuha ang barko at umalis sa Granbell,
Idinagdag na hinayaan lang nilang mabuhay si Shaki dahil sa Demon King, sa kanyang hindi paniniwala. Habang hinahampas ng mga makina ang nabigla ang Shaki sa lupa, lumuluhang tinanong sila ni Rebecca kung paano nila ito magagawa. Bagay pagkatapos tawagin sila ni Shaki na mga kaibigan niya. Nakuha ni Shaki ang kagustuhang lumaban at pinalipad ang mga makina bago humarap sa hari at naalala ang sinabi ng kanyang lolo, na kung makakahanap siya ng mga kaibigan na iiyak para sa kanya, pagkatapos ay pahalagahan sila magpakailanman. Pinalaya ni Happy si Rebecca, na nagpapaliwanag na si Shaki ay nagtataglay ng Ether Gear, isang lumang kapangyarihan na maaaring gumamit ng ether flow ng kanyang katawan para muling i-configure ang T bilang kapangyarihan. Tinalo ni Shaki ang Castellan sa isang suntok na nagiging sanhi ng pagbagsak ng lupa bago iligtas sina Rebecca at Happy, na inihayag na ang kanyang Ether Gear ay may gravity na nagpapahintulot sa kanya na lumutang noon. Matapos silang isakay sa kanilang barko, ang Aqua Wing, sinabi ni Shaki na balak niyang manatili, ngunit kinaladkad si Rebecca at lumipad. Pagkatapos nilang i-clear ang Granville, isiniwalat ni Rebecca na bahagi ito ng Sakura Cosmos, kung saan ang Aqua Wing ay isang spaceship. Tulad ng naiintindihan ni Shaki na sila ay nasa kalawakan, kung ano ang tila isang kometa ay dumaan sa barko, kung saan inihayag ito ni Rebecca na talagang isang dragon. Sa Granville Kingdom, isiniwalat ng Castellan at Machines na ang kanilang mga aksyon ay isang pakana, taon na ang nakalilipas, alam nilang malapit nang mamatay ang kanilang mga baterya, kaya nakiusap sa kanila ang Demon King na paalisin si Shaki, na nagsasabing babaguhin niya ang universo. Habang nagsisimulang mag-deactivate ang mga robot, sinabi ni Michael na kung ang isa ay makaramdam ng gayong kalungkutan, hindi nila hilingin ang isang puso. Habang paalis sila sa planetang Granville, maluhaluhang sinabi ni Shaki na ang mga robot ng Granville ay kaibigan pa rin niya, na nagpapasalamat sa kanila at nanunumpa na hinding-hindi makakalimutan ang sinuman sa kanila. Sa pagsisimula ng trio sa kanilang paglalakbay, nagpasya si Shaki na magkakaroon siya ng 100 kaibigan sa universo. Habang patuloy na lumilipad ang isang dragon sa kalawakan, bumabalik ito sa isang higanteng babae na kahit na ang laki nito ay dwarfs. Ang babae pagkatapos ay nagtataka kung si Shaki ay magiging isang maalamat na bayani o isang demonyong hari na magdadala ng pagkawasak.